tinawagan kami kaagad kasi kami yung nakitang may babae. So, which is, paglapag namin, kami kaagad yung ginawang pang-launching. Tapos, ang pang-launching namin, matindi kaagad eh. Ang kalaban kaagad namin, Marikina Clan. Ibig sabihin, kalugar namin kaagad yung kalaban namin. Eh, ang galing din. Marikina Clan yun eh. Sila Bitoy yun eh. Tanda-tanda ako, tsaka yung babae ng kamandag ng Marikina. Si Hazel. Sila yun. So, mabigat kaagad yung kalaban. Salpukan kaagad. Kasi gusto nila maging maganda yung launching eh. Saka kilala niya rin. Tapos kilala pa namin, Marikina din. So, yun. Pagkatapos nun, tumagal, napasok. Nagtay kami nun, nung unang laban. Tapos, dire-diretso na hanggang sa... Kami yung sa madalit sabi, so pabilisin natin. Kami yung hinirang na champion ng Girl Power. Sa volume 2 ng Republic. So, kaya ako naman na yan ang medyo experience ko nun na medyo tumatak sa akin kasi yan yung yan yung mga kasagsagan na alis ako ng alis ng bahay. Tapos, yan yung talagang umano sa puso ko na sumama loob ko dahil yung sa mama ko nun. Kasi nung time na yun, nung kasagsagan na yun, talagang lagi niya akong pinapagalitan. Kasi alis nga ako ng alis, may mga nilalabanan kaming contest, gabi-gabi, uwi ako, tutulog na lang, parang gano'n. Hindi niya naiintindihan. Hindi niya nagigets yun na Tapos, yun yung kaya naman ito yung para sa akin na medyo sa akin, na hindi ko makalimutan. Kasi talagang pinagalitan niya ako nung paalis na kami, nagmamadali kami nila Basilio dahil meron nga kami parang, dun nga sa Itbulaga, pinagalitan niya ako sa harap nila. Tapos, parang humihingi ako ng humihingi ako ng pamasahe. Tapos, di niya ako binigyan, tol. Siyempre, napaiya ako kay Basilio, kay Sisa. Tapos, mangiyak-ngiyak ako noon. Mangiyak-ngiyak talaga ako noon, grabe. Yun yung hindi ko makalimutan na... Pero, siyempre, matagal na yun at na rin yung mama ko, sumalangit nawa, di ba? Na rin sa akin yun. Pero yun talaga na medyo mabigat sa akin siya. Dinamdam ko yun. Pero sinabihan ako nila Basilio, may contest tayo. Kailangan pagaanin mo yung yung pakiramdam mo. Hindi mo pwedeng dalhin yan dito. Parang ganon. So, yun yung medyo sa akin. At syempre, isa rin sa ko na yun yung grand champion kami. Kaya, iba ang experience sa akin. Tapos yung malalaman nila na mapapanood ka sa TV na yung mama mo is ginanon ka. Wow. Kumbaga, siguro, sa pakiramdam ng mama ko nun, kaya pala siya ganun. Kaya pala ganun yung anak ko. Kaya pala ganun siya kakulit. Oo, kaya pala. Kasi may gusto siyang marating. O may gusto siyang gawin. Oo, na may gusto siyang i-achieve na ganun sa buhay niya. Which is yung talent niya, nilabas niya. Na akala ko ganito lang. Di ba? So yun, isa yun sa sa akin. Pag-uwi mo ko, isa lang sabi sa'yo nun, ni mother mo. Ayun, pag-uwi ko, siyempre, alam mo naman, hindi kaagad magsasalita na parang natahimik siya. Oo, basta, ganyan. Tapos, siyempre, nung time na yon hindi pa kaagad mabibigay yung pera eh. Di ba? Yung contest nun, para naka-checky pa or what. So, hindi pa hanggang sa nagkaroon kami ng, nag-celebrate niya kami. Yun, doon na naliwanagan yung mama ko. Tapos, nakakabigay na ako ng mga na dati hindi ako nakakabigay sa kanila. Nakabigay na ako ng pangkain namin, yung sa bahay. May nabiling gamit or what. So, mga gano'n. Nakatulong na. Sa madalit sabi. Yung ginagawa akong pagrarap na yun, na lagi akong wala sa bahay, alis ng alis, pero may patutunguhan pala. So yun yung parang sa akin, na isang experience na hindi ko talaga makalimutan. Yan, yung Republic. At the same time, yan, maraming namit na tao, at Francis M, di ba? Iba yun eh. Na dati napapanood mo lang sa TV, hosting, pero makakausap mo na siya. Hanggang sa yun. Isa siyang malaking experience sa akin talaga, yung Republic time. Anong pyesa yung ginamit ito?
Dati cover kasi kailangan sa Oo, yung OPM na sikat. So ang nilaban namin doon yung ikaw lamang. Yun yung chorus nun. Langit ang buhay, which is Jano Gibbs and Jaya, di ba? Yung combination ng Jaya and Jano Gibbs. So yun. Tapos, yun yung kailangan Kailangan cover kasi siya. Yung panaginip ko is... Yung panaginip, eto na yan Nung naglabas na ng nung naglabas na ng album, compilation album ng Republic, doon na nalabas yung panaginip. Ang panaginip kasi is original song ni Sise. Niya yan Baga siguro, nung bata pa siya, na niya na yan, parang nasulat niya. Tapos, hanggang sa sinubukan namin, nung nagre-record dun sa studio, nakasama si Franz M, sinubukan namin yon na sabihin sa kanya na baka pwede, ito yung kanta na pwedeng Kasi, nung time na yon, nung compilation, puro yung OPM na cover ang, nilabas Kila Badang nun, di ba? Yung Kamandag ng Marikina, Palacio. Di ba? So, alam na kagad ng tao. So, na siya, cover. Yung sa amin kasi, ipinilit namin kay, pinarinig namin kay Francis M. Sir, baka pwede to. Etong kanta ang mailabas namin sa So, nung pinakinggan, punta kami sa studio sa Kamuning, doon namin ire-record, pinagawa na ni Francis M. Nung pumayag na siya na gano'n, pinagawa na ni Francis M. yun. Sabi niya, parang okay to So, parang okay itong na to Sinubukan niya yun. Tapos, pinagawan niya ng ng instrumental. Yun na. Tapos, pinakanta niya kay Sisa. Wala pang hindi pa nire-record. Kumbaga, doon pa lang sa studio. Pinakanta niya. Pinarinig yung instrumental na bagong beat. So, yun. Yun, medyo siguro na antig si Francis M. Sige, ito ang gawin natin. Yun ang naging, napasok doon sa compilation ng Republic Volume 1. Yun na siya. Tapos, sabay namin ni-record dyan Pati yung Huwad. Kaya lang, yung Huwad kasi, nilabas naman ng Volume 2. Pero, nung ni-record namin yan, sabay talaga. Panaginip tsaka Huwad, isang banatan dun. So, yun. Dire-diretso siya hanggang sa tumagal. Andiyan na, dumating na sa point na nag-iikot na kami, mall tour. Na-sign na kami sa BMG Records. Tapos, pag-release ng album, yan, ikot kami ng iba't ibang radio station. Yan, para kantahin i-promote yung mga kanta. Tapos madalas siya pinapatugtog sa radyo. So, parang nag-boom na rin siya. Pero, dati kasi, di ba? Kahit naman, sikat yung kanta, pero hindi kami kilala. Yung mga itsura namin, hindi kami kilala noon. Yung time na yun. Kasi nga, pero yung kanta, kilala nila. Kahit sa mapunta, pag pinatugtog yun. Kaya pagdating namin sa mga show, sa mga mall, or sa provincial tour, pagdating namin doon, hindi kami pinapansin. Pero pag sumampa namin sa stage, tapos kinanta na tumugtog na yung kanta na yun, yung panagin, sila pala yun. Yun. Doon na sila. Doon na nagre-react o nagkakagulo na sila dahil nga, sila pala yun. Kasi nga dati hindi naman figura mga mukha natin dahil wala namang, hindi kagaya ngayon, may social media, di ba? Kahit anong gawin mo. Music video noon guys, di pa gano'ng kadali, Oo. Ibang klase yung level mo pag may music video ka. Oo. Iba pa dati talaga ang hirap. Ultimo nga, yung pag-record lang Pag-record lang. Hirap. Kami, ang nakakuha kami ng mga instrumental na beat nun. Kay Jan Musa pa. Yung isa sa nagdi-DJ dito sa Marikina nun, plaka pa gamit. Plaka pa yun. So, doon pa lang kami nakakuha ng mga beat hanggang sa nakapagbigay nga siya sa amin ng isang beat nun. Pero dati kasi dito, di ba uso yung mga sa CD burn? Yung mga ginagawa sa tas ilalagay sa CD, di ba? Ililipat lang sa CD. So, yun. Hanggang sa yun na rin yung nagamit namin na sampler para dun sa mga contest nun. Sa Itbulaga, yun yung mga ginamit namin. Dati, pag nag-record pa nga kami, sa recording, alam mo yung yung pinipindot, hindi Walkman tawag dun Tape recorder. Yun, tape recorder, yan. Doon pa dati. Tapos iniikid pa namin yun pagka nagkakamali.
Di ba? Eh, tape yun eh. So, kailangan itatapat mo yun. Iikot mo siya. O tara, balik ulit sa umpisa. Ballpen, iniikot namin ganyan, no? Sa tape recorder. So, ganun kahirap dati. Bago ka makapaglabas ng isang kanta, pahirapan talaga. Hahanap ka talaga ng source. Kung saan ka pwedeng makapag-record. Tapos yun na nga, dahil nga rin sa, napunta na kami kay, nag-champion ng Itbulaga. Siyempre, nagkaroon na kami ng mga source dahil kay Francis M na din. Napunta na kami sa mga recording studio talaga. Namanghanga kami noon, una. Kasi, ay, ganito pala ang recording. Francis M. O yun, show din, show. Tanda ko Palawan. May show kami doon, front act niya kami noon. Kailangan namin pumunta doon. Tapos yung show, fiesta siya, pero liblib. Doon sa hotel namin, pupuntahan pa namin yung mismong event. So, lalakbay pa kami ng malayo-layo. So, nakasasakyan pa kami noon. Nakaservice kami. Hindi ko makalimutan yon yung nangyari sa amin noon. Na akala namin noon, kung ano yung mangyayari. Kasi may nakaharang na malaking troso nun eh. Parang tatambakan kayo. Oo, madilim. Madilim talaga. Ang dilim niya. Kasi binabaybay namin yung galing kami sa hotel. Madilim siya talaga. Yun ang hindi ko makalimutan. Kasi nung kasama niya, nasa likod kami ng auto, si Price M nasa harap, tsaka yung driver. Papunta na kami dun sa show. Dun sa Palawan. Pero nasa Palawan na kami noon. Nasa hotel lang kami. Tapos babaybayin namin kasi yung show eh. Yung sa lugar eh, sa venue. Yung madilim na lugar, habang binabaybay namin, tumigil yung driver namin. Ba't tumigil? Yung pala may nakaharang na mahabang malaking puno. Pero parang troso siya. Ang haba, ang laki. Nakaharang. So inisip namin, siyempre hindi namin baka si Francis M nun, gumanong kagad siya sa amin. Sabi niya, shh, wala mo na maingay, di ba? Kami tignan natin kung ano yung may lumapit nun. Tapos, lumabas nga yung driver namin. Akala namin nun, parang yun nga, tatambangan kami. Kasi, parang, siyempre, yung lugar na yun, Palawan. Baka mga yun, di namin alam. Di ba? Alam mo yun, yung parang di namin, kung ano ba yun, kung mga tao ba doon. Di namin alam. Basta na-stuck kami. Tapos kinausap yung driver, bumaba si Francis M noon. Tinawag siya ng driver namin. Tapos yun na nga nakipag-usap sila. Alam mo ba sabi sa amin ni Francis M noon? Nung nasa loob kami ng sasakyan, mag-pray lang tayo. Pag sabi niyang ganon, tumungo kami lahat. Tapos, pwede ba sabi niya, di ba ito yung upo, ganito. Yung space, umano kami doon. Lumuhod kami doon, umupo kami, parang if ever man natambangan, di ba? Sumave kami doon talaga. Pinagsiksikan namin yung mga sarili namin noon. Yun, sabi niya, praise Lord, ganun si Francis. So yun, nung pagkatapos noon, sa isang iglap, ang bilis ng pangyayari, sa isang iglap, tinanggal yung troso, tas pinadaan kami. So siguro, di ko alam kung ano yung napag-usapan nila doon sa labas. Kasi kami talaga, hindi kami lumalabas sa sasakyan. So yun ang experience ko kay nung kasama si Francis M. Tsaka, yun yung yung hindi ko malimutan din kasi nga, na-experience namin yung nakasama siya eh. Tsaka yung mga yung kung paano mag-show si Francis M at paano siya kasama. Yun, ganun. Kumbaga, napaka-solid na tao, napaka-simple lang. Ibibigay niya sa iyo yung ibibigay ni Francis M talaga yung kung ano ka. Saan ka ba magaling? Dapat doon ka. Kung saan ka malupit, itodo mo yun. Parang gano'n. So yun. Binibigyan niya kami ng mga advice kung paano yung gagawin, paano makisalamuha sa tao, sa mga kapwa artist, sa mga matataas na sayo. Yun, pinakita sa amin ni Francis M yun. Kaya, ayun, ang sarap din kasama talaga. Ang isang legendary na Kiko.
Yan, napaka-solid. Ang Crazy as Pinoy kasi ano yan eh. May pangalan rin yan ng gang. Oo, may samahan din yan, Crazy as Pinoy na gang. Tapos, pero hindi sila ganun pa kaputok yung pangalan na, di ba dati uso yung ano yan, yung mga acronyms lang. Tapos, yun, yung Crazy as Pinoy, CAP, di ba? Cap siya eh. Pangalan lang siya ng grupo dati. Mga nagtatayo lang ng mga hood. Ganun. Pangalan lang siya. Tapos, hindi naman siya ganun kaputok na pangalan. Yung CAP na yun. So, yun yung parang pinangalan namin. Kasi nga, yung mga kanta namin, naaayon din sa parang parang baliw sa pag-ibig. So, nung pinangalan nung nakuha namin yung parang pwede itong pangalan na to Crazy as Pinoy. Yung as pa nga namin nun, double S eh. Yung pa dati yun eh. Pero dun sa gang, yun talaga yun. Kaya lang, hindi nga namin siya pwedeng gamitin sa Itbulaga, yung as. Kaya naging as lang siya. Pero pwede din kasi. Pasok pa rin. Pasok pa rin kasi Crazy as Pinoy. Parang baliw parang Pinoy. Di ba? Parang baliw na katulad ng Pinoy. So, alam mo naman, ang Pinoy, di ba? Baliw-baliwan rin tayo. Alam naman ng mga Pinoy yan. Lahat ng mga ginagawa natin, nandiyan yung mga kalokohan, mga kakulitan, di ba? So, bumagay siya doon sa group, sa pangalan namin. Tapos hanggang sa may kanta nga kami about sa baliw. So, ayun, nagtugma-tugma rin talaga siya. Hindi, nung lumabas yung Crazy as Pinoy, ayun na yun na yung pinangalan namin. Kasi doon sa Itbulaga, kailangan na nga ng may mga pangalan ka ng mga AKA ka So, mabilisan, syempre, yun lang naman ng mga sa history natin, di ba? So, pinangalan na lang namin yung Sisa Crispin Basilio. Kinuha na lang dun sa No Limit Hunger. Pero, kasi mabilisan na lang, kailangan namin maglagay na ng pangalan Kasi ako noon, ang pangalan ko, Zap pero sa gang yun. Pero yung pagiging dun sa Crazy as Pinoy na, kaya lumabas yung Crispin, Sisa Basilio. Sakto, wala pa nagpapangalan na rapper noon, di ba? So, pwede to. Madalian na kasi audition yun. Audition yun So, kailangan na, kasi isasalang na kami. So, kailangan namin magkapangalan. So, yun na yung pinangalan namin.